Mahirapan po ang pagbiyahe sa maraming lugar dahil sa mga humambalang sa mga kalsada. Sa Kalinga, merong gumuhong lupa at natumbang mga kawayan bukod pa sa mga nilipad na yero. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, narito tayo ngayon sa Abra, Kalinga Road, partikular sa Barangay Balbalasang, bayan ng Balbalan, dito sa probinsya ng Kalinga. Patungo sana tayo sa bayan ng Tuaw sa Cagayan mula sa Ilocos Sur para tingnan sana yung malawakang pagbaha doon. Pero pagdating sa lugar na ito yung tumabad sa atin. Isang napakalaking guho na hanggang ngayon ay hindi pa nabubuksan. Biyaheng Cagayan ang aming team mula sa probinsya ng Ilocos Sur nang datnan namin ang bahaging ito ng kalsada sa Barangay Balbalasang sa bayan ng Balbalan. Pero ilang metro lang mula sa natumbang mga kawayan sa kalsada, isang mas malaking guho ng lupa. Marami ng landslide at mga natumbang puno sa kalsada na nadaanan ng aming team pero lahat ng mga ito ay na-clear maliban sa guhong ito. Ayon sa isang residenteng tumawid ng guho, posibleng hindi pa naire-report ang harang na ito sa kalsada dahil walang signal sa bahaging ito ng bayan. Ilang landslide pa ho ba yung hindi pa na-clear dito? Dito lang, mga 2-3. 4 pa, tinignan ko yung bahay ko dyan, talaga, binuhat ng hangin. Sa laki ng guho, kakailanganin ng heavy equipment para ito ay mabuksan. Kaya sa ngayon, putol itong Abra Kalinga Road. Hindi pwedeng makalusot patungo sa iba pang bahagi ng Kalinga at sa Cagayan kapag galing ng Abra at Ilocos Sur. Sa Ilocos Sur na sumailalim sa signal number 4, pabugso-bugsong hangin ang aming naranasan bago maghating gabi. Bagamat malakas, hindi naman ito tumagal. Wala rin ang malakas na ulan na pinangambahan ng lokal na pamahalaan na pwedeng magpabaha sa probinsya. Pero nagkalat sa kalsada ang mga yero at iba pang bagay na tinangay ng malakas na hanging dala ng bagyong Uwan. Pagsapit ng umaga, todo linis na ang mga residente ng mga nagkalat na punong binuwal ng bagyo. Agad na rin nakabalik sa kanilang mga tahanan ang karamihan sa mahigit 5,000 individual na lumikas bago dumating ang bagyo kahapon. Si Dexter, na pinalikas sa mga kaanak kahapon, pinili raw na manatili dito sa kanyang bahay kagabi para bantayan ito. Masyadong malakas yung hangin. Binantay mo yung bahay niyo? Opo sir, binantayan ko binantayan po namin kasi nililipad na yung mga yero. Sa drone video na ito, kita kung paano hatakin ang ulap ng papalayong bagyo na nasa West Philippine Sea. Laking pasalamat na lang ng mga taga Ilocos Sur na lumihis ang bagyo sa kanilang probinsya. Abiso nga ng mga otoridad dito para sa mga motoristang gustong dumaan mula sa Ilocos patungo sa bayan ng Cagayan o dito sa rest of Kalinga ay sarado po itong Abra Kalinga Road dahil nga sa mga guhong ganito. Ayon nga sa ating nakausap, mahanggang 3 yung ganitong guho pero hindi pa natin alam kung may mga guho pa sa mas bandarong bahagi nitong kalsada. Inuuna lang daw kasi yung mga malalaking guho pero bukas ay inaasang mabubuksan na ito dahil marami pang ganitong mga guho dito sa may Cordillera region. Kaya abiso again, marami pa rin mga kalsadang pwede nating daanan. Sa ngayon ay sarado itong kalsadang ito. Yan ang latest mula dito sa Balbalan, sa Kalinga. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa kabila ng pananalasa ng bagyong Uwan, mabilis na kumilos ang inyong GMA Kapuso Foundation para maghatid ng agarang tulong sa mga apektado. Sa araw na ito, nakapagbigay tayo ng relief goods sa 20,000 individual mula sa Cagayan, Northern Samar at Camarines Sur sa ating Operation Bayanihan. Bago pa man mag-landfall ang Super Typhoon Uwan, naramdaman na ang bagsik nito sa ilang probinsya sa bansa. Maraming lugar sa Luzon ang nalubog sa baha. Kaya libo-libong residente ang kinailangang ilikas. Mula nung bagyong Tino, nagtuloy-tuloy po ang paghahatid ng GMA Kapuso Foundation ng tulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Uwan. Ngayong araw, nakapagbigay na tayo ng relief goods sa 3 coastal barangay ng Katarman, Northern Samar. May mga structures din tayo na partially damaged, lalong-lalo na sa mga dito sa mga coastal areas at saka nagkaroon din ng power interruption na hanggang sa ngayon. Nakapaghatid na rin tayo ng tulong sa GOA sa Camarines Sur. At sa 4 na bayan sa Cagayan, kabilang na ang bayan ng Apari,
na naapektuhan ng pag-apaw ng Cagayan River. Samantala, patungo na rin po tayo sa Dingalan, Aurora, dala ang mga ipapamahagi nating tulong. Pupunta rin tayo sa Dinalungan kung saan naglandfall ang bagyo kapag pwede nang madaanan ang patungo roon. Nakahanda na rin ang mga relief goods na ipamamahagi bukas sa Albay at Camarines Norte. Aabutin din natin ang isla ng Catanduanes kapag bumuti na ang lagay ng panahon. At sa mga nais pong magbigay ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng Super Typhoon Uwan, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank credit cards. Binaklas ng malakas na hangin ang ilang yero sa Dagupan, Pangasinan, habang ang ibang bahay tuluyang pinadapa ng storm surge o daluyong. Nakatutok doon live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Emil, sa paglilibot natin sa ilang mga evacuation centers dito sa Dagupan City ay nakausap natin yung ilang mga kawani ng lokal na pamahalaan maging yung mga barangay council at nasabi nga nila na hindi muna nila basta-bastang pauuwiin yung kanilang mga evacuees hanggat hindi nila nasisigurado na wala ng banta ng nitong bagyong Uwan. Kinatakot ng mga residente ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Uwan sa Dagupan City kagabi. Winasiwas ng hangin ang mga puno. Nabaklas ang mga yero, ang mga sanga ng puno at basura nagkalat na kung saan-saan. Maging ang solar panel na ito, hindi umubra sa lakas ng hangin. Tuloy-tuloy ang rescue operation sa mga residente sa ilang barangay hanggang kagabi. Si Hara, wala nang nagawa kundi panoorin ang pagkawasak ng kanyang pinaghirapang bahay. Itinayo ito malapit sa baybayin kaya madaling nawasak ng tumamang bagyo. Hindi nga ako makapagsalita, na-shock nga ako hindi namin nakalain na ganyan mangyari. Kala namin yung parang dati lang na bagyo. Nasira rin ang bangkang gamit ni Eduardo sa hanap buhay matapos tangayin ng alon. Akala namin safe na yung mga bangka namin. Di siyempre, mangimbing tulog na, akala namin safe na. Yung pa, inabot pa rin ng alon. Itinumba rin ng bagyo ang cottage na ito. Nasira din ng storm surge o daluyong ang mga bahay sa tabing dagat. Sa barangay Bunuan, Gasat pahirapan ang pag-rescue sa mga residente kahapon dahil sa hanggang dibdib na bahang dulot ng storm surge. Ang mga residente natakot sa biglaang pagtaas ng baha kaya dinagsa ang mga evacuation center na malapit sa kanilang barangay. Yung bahay namin pinasok ng baha. Wala kaming matutulugan. Lahat ng mga damit namin basa, lahat. Sinabayan pa ito ng high tide na lalo pang nagpataas sa antas ng baha. Hirap tuloy ang mga residente at motoristang walang magawa kundi lumusong sa baha. Emil, ngayong araw ay mapapansin nga na umaaliwalas na yung panahon dito sa Dagupan City. Gayunman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating lahat ayon sa mga otoridad. Emil? Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Bumigay ang isang dike sa Navotas kaya maraming bahay ang binaha. Nagdulot din ng takot ang pag-apaw ng daluyong kahit gumagana ang isang navigational gate. Nakatutok si Joseph Moro. Sa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan kagabi, storm surge ang kalaban ng mga taga Navotas. Idagdag pa dyan ng high tide. Gumagana naman ang navigational gate pero apaw ang daluyong. Kaya laking takot lalo na ng mga nakatira malapit sa dagat. First time po. Medyo ninervyos na po, tapos nasabay po na walang po na ng kuryente. Bumigay naman ang dike na humaharang sa Barangay Bagong Bayan South na ipinapaayos na raw ng lokal na pamahalaan. Ito yung lumang dike na mababa, pinatungan nila ng plant box. So yung plant box na yun ay bumigay. Umabot hanggang dibdib ang baha at lumubog ang maraming bahay sa Navotas. Hanggang kaninang umaga, baha ang ilang kalye sa lungsod, tulad na lamang sa harap ng mismong City Hall. Ang ilang nagtangkang tumawid na balam. Tira, sir! Anong nangyari? Baterya! Ang mga taga Bureau of Fire Protection nagsakay ng mga residente sa bangka nito. Ang mga taga City Hall binilisan ang pagtatanggal ng mga basurang bumara sa mga drainage. Nasa 200 kataong lumikas sa eskwelahang ito. Binisita ng lokal na pamahalaan kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang sirandike ng Navotas.
Ayon kay Navotas Mayor John Ray Chanco, umabot ng 2 palapag ang taas ng storm surge sa Navotas. Pero may bahagi ang dike na sira pa rin dahil binangga ito noong bagyong Enteng, Setyembre noong 1 taon ng barko ng kumpanyang High Tone Construction and Development Corporation. Ayon kay DPW Secretary Vince Dizon, gobyerno na ang magpapagawa ng nasirang dike. Mas kakasuhan ko na lang yung High Tone at babawiin na lang natin yung pera doon, pero hindi na natin sila hihintayin. Sinusubukan pa naming hingin ang panig dito ng High Tone. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Abala si Alden Richards kasama ang ilang OFW sa Hong Kong bilang ambassador ng OWA. At makichika tayo kay Athena Imperial. Muling nag-hello si Asia's multimedia star Alden Richards sa mga taga Hong Kong para makabanding ang mga OFW doon. Ambassador si Alden ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sinusulong ni Alden ang kahalagahan ng mental health. Mahirap siya kasi walang ibang kalaban yung individuals kundi ang kanilang mga sarili. And based on experience po, I've been there so I know how it feels. Mahirap po siyang, kasi may mga iba po na dumadaan sa mga dark moments ng buhay nila that hindi nila alam na nakaka-experience na pala sila ng mental health issues. Sabi ni Alden, mahalagang maiparamdam sa OFWs na meron silang karamay kahit malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Mahirap kasi na mag-isa, mahirap maramdamang mag-isa ka at mahirap na pinaparamdam sa iyo ng ibang tao na mag-isa ka lang. So nandito ang OWA. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.